Hello guys, bakit nga ba namimigay ng red packets yung mga employer tuwing Chinese New Year? Ano nga ba ito? Tuwing Chinese New Year guys, yan yun na yung tradisyon ng mga employer dito magbigay ng red packets. May lamang pera. Yan. Gusto ko lang i-share, magbigay ng tips kung paano tumanggap ng red packets pag binigyan kayo tuwing Chinese New Year dito. Sa mga first timer to guys, syempre alam na to ng mga datihan. Pag binigyan kayo ng red packets, dalawang kamay nyo ang i-accept nyo. Dalawang kamay ang iabot sa ibibigay na red packets ng amo. Hindi pwede isang kamay kasi para sa kanila parang ungrateful or hindi polite yon. So dalawa, tapos mag-smile kayo at saka mag-thank you or mag-greet din sa kanila. Yan ang tamang pag-accept ng red packets. Tapos take note guys, tandaan nyo na pag nakatanggap kayo ng red packets, huwag nyo bubuksan sa harap ng amo nyo or huwag nyo silipin. Pag wala na sila yun. Meron din kasi silang tradition din na kung may petsa sila kung kailan talaga bubuksan yung red packets. So, sa amin, okay lang yun kung kailan. Basta wag lang namin i-open sa harap nila. Kahit nagastusin namin, wala na sila doon. Hindi na nila yan chine-check. Pero pag sa mga anak nila, kailangan ipunin muna nila tapos may date yan sila na sinusunod kung kailan bubuksan yun at bibilangin yun sila dito. So, lahat may tradisyon, lahat may symbol na dito pag Chinese New Year. Ay mga married na mga matatanda dito, nagbibigay sila ng red packet sa mga anak nila, sa mga apo, sa mga friends, sa mga anak ng mga friends. Yun. Pag single ka dito, hindi ka obligado na magbigay ng red packets. Yung mga married lang. Tapos nagbibigay din sila sa kapwa nila ng red packets. Yung iba, yung sa mga helper din dito na nagbibigay sila ng red packet sa mga security guard dito, mga driver, mga cleaners, yun yung karamihan na maraming natatanggap na red packets dito ng mga Chinese na helpers galing sa kapwa nila, yun. Tapos kami na mga helpers dito, nakakatanggap din kami ng mga red packets tulad nito, ito, dalawa to bigay ng amo ko, dalawang galing sa amo kong lalaki at sa amo kong babae. Ito naman, ito galing sa lola at lolo. Tapos ito naman galing sa teacher ng alaga ko. Binigay niya. So, depende. May mga nakakatanggap ng malaking halaga. May nakakatanggap ng sakto lang. May nakakatanggap ng masyadong konti. May nakakatanggap ng isang piraso lang. So, depende sa magiging amo mo. Yung amo ng friend ko, may bisita sila. May guest yung amo niya. Siguro nag-usap na sila. Binigyan siya ng yung guest na nila guys. Binigyan niya siya ng tig-iisang red packet na $500 yung laman. Super swerte niya talaga. Tapos yung amo niyang babae at lalaki nagbigay din ng tigo 1,000. Grabe no? Hong Kong dollar yan guys ha. Tapos yung lola at lolo nagbigay din ng tigo 500. Grabe yung pagkaswerte niya ngayong Chinese New Year. Yung akin sakto lang, yung amo kong lalaki at babae, tigto 200, yung lola 100, yung lolo 10. Yung talaga yung magbigay yung yung lola, yung isang 100, isang 10. Alam ko nang galing yung 10. Tapos yung dalawang red packet na galing sa teacher, tigto 20. Tapos yung laman ng red packet nila dito guys, sa tradisyon din nila may symbol din. So hindi pwede yung may waki, tawag dun sa atin. Dapat may pair yung laman. Hindi pwede yung 1, 2, 3, 2, 4, 6 mga ganun pwede. Pero yung 1, 3, 7, yung walang pair na numbers, hindi yun yung sa kanila, parang strange. Mas lucky yung may pares na number. Yun yung nilalagay nila sa loob ng packet. May kahulugan din yun ang laman ng red packets na bibigay sa'yo. Tapos, hindi naman sa palakihan ng dito, ng matatanggap. Ang importante, nakakatanggap ka. Kasi pag nakatanggap ka ng red packets, ibig sabihin, wini-wish ka nila ng good luck. Wini-wish ka nila ng prosperity for a whole year ahead. So, swerte ka din pag naka-receive ka ng red packets. Huwag mo nang isipin yung laman. Kasi masasaktan ka lang. Kasi mayroon din na may nag-share na magkano lang daw yung binigay ng amo niya? Parang wala daw, parang sabi ko, pa-thankful mo na lang na mabait yung amo mo, pa-thankful mo na lang na sinasahuran ka ng mabuti, may kinakain ka dito, okay yung sitwasyon mo, yun na lang. Kasi may mga amo talaga na kahit din kabait, kuripot pagdating sa mga ganyan. So, paswerte-swerte na lang pag Chinese New Year dito kung magkano yung matanggap. Yung iba din, yung tinitake advantage ng amo, nagbibigay ng pabonus tuwing Chinese New Year. Yun din yung ibang ginagawa ng ibang amo dito. So, may pera talaga guys pag Chinese New Year. So, bilang matagal na dito, ang advice ko rin, baka magka-problema kayo,
yung mga, minsan kasi nagsasabay kayo ng alaga mo, may binibigay sa alaga mo, may binibigay sa'yo, baka magkapalit. Kailangan mag-ingat ka. Or baka ibinigay sa alaga mo tapos kinuha mo, wag mo yung gagawin. Kasi unlucky yun sa kanila. Mag-ingat talaga. Tapos pag inabutan ka ng lycee din, na inabutan din yung alaga mo, make sure, tanungin mo talaga yung is for me, tanungin mo talaga. So, i-confirm na yan nila na para sa'yo. Yun yung pinakatama para hindi ka magka-problema sa amo mo. Makaisipin na amo mo, kinuha mo yung lycee ng alaga mo. At least, sigurado ka na para talaga yun sa'yo. Huwag mo ring ibulsa yung lycee ng alaga mo. Kahit na binigyan yung alaga mo, ikaw hindi. Iabot mo talaga yun sa amo mo, yung lycee ng para sa alaga mo. Yun lang yung iba, doon lang nagkakaproblema yung iba pagdating sa lycee. So, hopefully, okay lang lahat ngayong Chinese New Year. O hindi pa naman nagkakaproblema na ganyan kasi hindi ko yun ginagawa. So, yun lang guys. Thank you. Thank you for watching. Bye-bye.